A blessed morning po sa aming mga kapatid o tanghali dito sa UK. Magandang gabi po sa Pilipinas at saan man punta po kayo ng mundo naroroon. Isa pong pagbati ang aming ibinibigay sa inyo. Ngayon po ay ating katawagin si Sister Shirley for opening prayer. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na walang hanggan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, nagpapatuloy na lumalapit, Panginoon, at humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Panginoon, hugasan mo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo na upang kami karapat-dapat na makinig at tumugon sa iyong mga salitang ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang gawain ito, Panginoon, na ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon, ay iyong bendisyonan ng iyong mapagpalang kamay at marami pa po siyang mailahad ng iyong mga magandang balita. Ganon din po, Panginoon, ang lahat ng bumubuo ng gawain ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, kayo po ang aming itinataas sa oras na ito, Panginoon. Kung ano't ano man po, Panginoon, ang aming mga hinahangad sa aming buhay, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang pagkikipag-isa sa iyo, Panginoon. Igawad mo po sa bawat isa, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang aming sandalan sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Panginoon, we surrender everything for you, Jesus. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong awa, at sa iyong mga pagpagpalang walang hanggan, Panginoon. Marami pong salamat at ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Chapter 1, Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away.
Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Now, ngayon naman po ay ating marinig ang inspirational talk ni Sister Merly. Gabi po. Magandang araw po sa inyo dyan, sa UK, at magandang gabi dito sa Pilipinas. Ang aking pong ibabahagi ay mula kay Lucas 6:36 verse 38. Maging mawain kayo gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag yung sumpain ang sino man at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang saganang takal, siksik at liglig at umaapaw ang mabubuhos sa inyong kandungan, sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo. Nung nagkaroon ng pandemic 3 years ago, dito sa Pilipinas, maraming naging plantita or plantito na ibig sabihin yung nahihilig sa paghahalaman. Dumami ang naging mahilig sa ganon. Alam nila ang sikreto ng halaman. Kapag tinalbusan at inalisan ng mga sanga at dahon ay lalong yumayabong. Ganyan din ang pagbibigay, siksik, liglig at umaapaw. May mga taong ayaw magbigay, ayaw nilang magbahagi dahil baka silang mawalan o mauubusan. Mali ang kanilang paniniwala. Walang matulungin na naging dukha. Higit pa nga silang sumagana para silang halamang tinabasan, ngunit lalo pang lumago. A closed hand cannot receive. Kapag itiniko mo ang inyong mga kamay at nagbuhos ng biyaya ang Diyos, ay wala kang masasalo. Ibukas mo ang iyong palad at marami kang matatanggap. Tunay na siksik, liglig at umaapaw pa, at saganang-sagana. Totoo po, kung tayo'y mapagbigay, malaki ang ating aanihin, higit pa sa ating inaasahan. Hanggat kaya nating tumulong at kaya naman natin, bakit hindi? Huwag natin lang isipin na kaya tayo tumutulong ay umaasa tayong may kapalit. Ang Diyos ang bahala. Siya ang gagawa ng paraan na ibalik sa atin ang mga magagandang kabutihan na ginawa natin sa kapwa-tao. Masisiyahan ka pang lalo dahil hindi mo inaasahan, hindi mo expected na labis pa ang ganti ng Panginoon sa labis pa ang matatanggap mo dahil buhat sa iyong ginawang kabutihan. Pero kung alam natin na tayo ay inaabuso na o nanamantala, hindi na natin kasalanan iyon. Sila ang may kasalanan doon dahil nanloloko sila. Bagkus sila pa ang lalong mawawalan dahil sila ay nanloloko. Sila ang magdadala noon. Ang intensyon lang natin ay tumulong at maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Maraming pagkakataon na tayo pwedeng tumulong kahit saang bagay. Kahit saang bagay
sa serbisyo, o ano paman. Basta ito ay mula galing sa ating puso. Huwag tayong mag-intay ng kapalit dahil alam ng Diyos ang ating ginagawa. Talaga namang marunong ang Diyos. Talagang marunong ang Diyos na yung lalo na kapag yung hindi naman huling sentimo, yung wala ka na nga, yung parang sakto, hindi naman sakto, yung parang konti na lang yung pera, konti na lang yung hawak mo, tapos itutulong mo pa, mas malaki yung balik nun. Di ba ganyan yung ginawa nung isang yung isang babae, doon sa, hindi ko na alam kung anong version na, yung kanyang huling sentimo, yun ang kanyang ibinigay. Kumbaga, yun ang pinaka last money niya. Pero yung mga mayayaman, kumbaga, ang ibinigay nila, yung parang sobra-sobra lang sa kanila. Pero yung isang babaeng yun, na konting na lang halaga, ay ibinigay niya pa. Kaya naging meron siyang magandang natanggap. Ganon din tayo. Kung tumulong tayo, huwag natin bilangin. Huwag natin sumbatan yung mga taong tinulungan natin. Huwag natin bilangin yung mga itulong natin. Basta alam ng Diyos kung ano yung ginagawa natin. Dahil masarap tumulong. Ang sarap sa pakiramdam ang tumutulong. Lalo na yung mga walang-wala. Maraming, yung mga nasa Facebook, nakaka-encourage din yun na kahit sila yung magandang manamit, na alam mo naman sagana sila, pero tumutulong din talaga sila sa mga batang may sakit, pinapagamot nila, minsan pinapadala nila pa sa ibang bansa para operahan. Tumutulong talaga sila. Sana tayo ganun din na handang tumulong sa mga nagigipit. Yun lamang po. Salamat po. Amen. In Jesus' name. Maraming salamat po, Sister Merly, sa inyong inspirational talk. Ngayon po naman ay ating maririnig si Brother Alvard sa kanyang pagpapaliwanag ng mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po mga kapatid, magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman din dito sa ating mga kapatira sa UK. At dalangin ko po na ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Doon sa binasa ni Sister Merly, maganda naman yung kanyang paliwanag dito doon sa aklat ng Lucas. Lucas chapter, Luke chapter 6 verse, 36 ba yun? O 37? Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. He also told them this parable. Iba na pala yun. Yung dito, utos dito na huwag humatol. Huwag tayo maging mapaghatol, nakalagay dito. Ay, ano kayang hatol yung ayaw ng Diyos na ayaw niya na ihatol? Tingnan nga natin dito sa
Aklat ng Mateo chapter 1 verse 1. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you speck up the speck of sawdust in your brother's eye, and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take this speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and when you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ito po palang sinasabing itong paghatol ay patungkol doon sa mga hipokrito. Ano po ba yung hipokrito? Yung mahatol siya pero ganun din pala naman siya. Hypocrite, yung mapagkunwari siya na parang siya malinis pero hindi naman pala. So, yun po ang ayaw ng Panginoong Jesucristo na paghatol. Pero mayroong paghatol sa Biblia, yung paghatol na makadiyos na paghatol, hindi naman. Kasi actually si St. Paul humahatol yun eh. At tayo rin, hahatol din tayo eh. Sa Judgment Day, hahatol nga tayo eh. Sabi ng Panginoon eh. Eto. Eto, babasahin ko sa inyo. Tayo hahatol eh. Ang hahatulan pa nga natin eh yung mga anghel eh. During the last day, kung ikaw ay ang buhay mo naging karapat dapat sa Diyos, at ikaw ay sumunod sa kanyang mga kautusan, hahatol pa nga tayo eh. Basahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 6 verses 1 to 3. If any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Or do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? So merong paghatol pala ibinibigay ang Diyos sa mga anak niya. Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Abay, during Judgment Day pala, pag ikaw ay banal, matuwid ka. Ang sabi rito ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga tiga-Korinto, chapter 6, verse 2, ay, do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Bakit naman niya binibigyan ng karapatang mag-judge yung sabi rito eh, God's people, yung mga makadiyos na tao. Ay kasi yung paghatol naman ng makadiyos na tao eh, hindi naman batay sa kanyang personal na hatol, kundi paghatol ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi rito, do you not know that we will judge angels? Ay tayo pala eh, hindi lamang ating kapwa ang hahatulan natin, kundi pati anghel. Ito po'y sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan natin sa aklat ng sa aklat pa rin yun. Dito sa aklat pa rin ng 1 Corinthians. Chapter 5 verse 12. Dito humahatol si St. Paul.
O, tingin nyo rito. Simulan natin dito sa verse 11. 1 Corinthians chapter 5, verse 11. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, but is sexually immoral or greedy, and idolaters or slanderers, a drunkard or swindlers. Do not even eat with such people. O pinalalayo ni St. Paul yung tinatawag ng mga kapatid pero hindi naman pala nagbabago. Mga hipokrito ito eh. Pinalalayo ka, sinasabing brother pero sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sinasabing brother pero nakikiapid. Sinasabing brother pero greedy, matakaw. O slanderer, o drunkard, o swindler, manluloko, nambubudol pala ito. Dapat layuan nito dahil kahit ito'y nasa loob ng iglesia o mananampalataya kuno, hindi naman isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ang sabi ni St. Paul sa huling bahagi ng verse 11, do not even eat with such people. Huwag kang makisalo. Hindi naman ibig sabihin ng makisalo pagkain o literal na pagkain. Huwag kang makisama sa kanila. Huwag kang makisawsaw doon sa kanilang ginagawa. Layuan mo sila. Yan ang sinasabi. Pero basahin natin dito sa verse 12. Humahatol nga si St. Paul Pero ang kanyang paghatol, hindi personal na paghatol. Maka-Diyos na paghatol. Basahin natin sa verse 12. What business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? God will judge those outside. Expel the wicked person from among you. So, ang hinahatulan ni St. Paul, yung nasa sa loob ng iglesia, yun nga nagpa-practice ng sexually immoral, greedy, idolaters, slanderer, drunkard, or swindler. Ito ang hinahatulan doon sa loob ng iglesia. Walang karapatan tayong humatol sa nasa labas. So, pag dito sa loob ng ating gawain na Church of God merong patuloy na naglalasing, patuloy na nambababae, patuloy na nanloloko ng kanyang kapwa, o sumasamba sa Diyos-Diyusan, yan ang pwede nating hatulan. Nasa sa loob kasi. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos ang humahatol sa kanya. Hindi naman personal ang hatol natin. Ano sabi ng Diyos? Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan. Ay tayo ba ang humahatol doon? Ang Diyos ang humahatol sa kanyang ginagawa. Sabi ng Diyos, huwag kang maging sexually immoral. Laging binabasa ni Brother Randy yung Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Yung mga gawa ng laman. I bet ka makikisama roon. Dapat hinahatulan natin yon, alisin sa loob ng iglesia. Ganun pong kahigpit ang unang Kristiyano. Kapag ang kapatid, pagkatapos na mapagsabihan ni patuloy na gumagawa ng mali, yun ay itinitiwalag nung iglesia nung unang panahon. Basahin nga natin sa aklat ng Titus. Sabi po rito, ito sabi, ilipat natin ang aklat sa English Standard Version. Titus chapter 3 verse 10. Ito dinadjudge ni St. Paul o dinadjudge ng mga leader ng iglesia noong unang kapanahunan. As for a person who stir up division, after warning him once and then twice, have nothing more to do with them. So, ipinatitiwalag. Kapag
paulit-ulit na ginagawa. At ang pagtutuwid, mabagsik. Nung mga unang Kristiyano, mabagsik ang kanilang pagtutuwid. At sabi rito, bond servants are to be submissive to their own master. Everything they are to be well pleased, not argumentative, nor pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God, our Savior. Ayan. Training us to renounce ungodliness and worldly passion, and to live self-control, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang paghatol po, my dear brothers and sisters, ay eto, ganitong kabagsik kung magtuwid sina Saint Paul. Sa kanyang sulat sa Aklat ng Titus, chapter 1, verse 12. Ang sabi rito ay ganito. One of the Cretans, prophet of their own, said Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true. Therefore, rebuke them sharply, that they may be sound in faith. Pag malago na pala ang pananampalataya at matagal na sa gawain, ay itagalogin nga natin ito. Medyo mas maganda ang Tagalog. Basahin natin sa Still using a blood pressure monitor? Not. basahin natin sa the advertisement kasi itong aking. Basahin natin dito sa Aklat ng Titus, chapter 1, verse, nasaan ba yung Titus? Chapter 1, verse 12. Ito, Titus chapter 1, verse 12. Sinabi ng isa sa kanila rin na isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailan paman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patutuong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Abay, ito, ang pagsaway, matindi rito Sawaying may kabagsikan sila. Ganun pong ka-stricto ang pagsunod sa kautusan ng Diyos doon sa mga unang Kristiyano. At siguro kung i-apply natin dito sa gawain, ilang bala naman tayo rito sa gawain, tatatlo yata tayo. Pag ini-apply natin ito, wala na tayong matitira. Now, my dear brothers and sisters, sawayin, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila. Kaya, ngayon, ibalik ko uli roon sa chapter 3, verse 10. Ayan, chapter 3, verse 10. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Meron palang hangganan sa iglesia noong unang panahon.
Pagka merong nakitang ginagawang mali ang isang Kristiyano, sasawayin una. Pagkatapos pag inuulit pa niya, sasawayin ikalawa. At doon sa patatlo, pag may patuloy pa rin ginagawa, ay itinitiwalag na, hindi na sinasaway, itinitiwalag na. So yung dito, makikita natin kung gaano ka-stricto ang pagsunod nila sa utos ng Diyos. Kaya yung mga kautusan laging binabasa ni Brother Randy na kahinaan ng laman, pakikiapid, kalibugan, pagnanakaw, panloloko ng kapwa, ay stricto, dapat nasusundin natin. Kasi ang buhay natin mahalaga sa Diyos, mahalaga ang ating buhay. Kasi dito naman sa lupa, hindi naman wakas na yung kamatayan natin dito sa lupa eh. Meron pa kasing another kamatayan na walang makakagawa ng ikalawang kamatayan kundi isa lang. Yung ikalawang kamatayan, walang maaring gumawa noong kamatayan na yun kundi isa lang, ang Diyos. Yung unang kamatayan, nagaganap yan. Basahin natin sa aklat ng Hebreo. Nasaan ba yung Hebreo? Hebreo. Ito, Hebreo chapter 9 verse 27 yata yun. Ayan. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So yung kamatayan natin dito sa lupa, hindi pa yun ang katapusan. Pero kung bagaman hindi yun ang katapusan, mahalaga yung ating buhay dito. Bakit? Kasi yung ikalawang kamatayan doon ibabatay ng Diyos kung ano ang ating mga pinaggagawa nung tayo'y nasa katawang pang ito na namamatay. Pag namatay na, wala ka na magagawang mabuti, wala ka na rin magagawang masama. Kaya habang tayo may buhay, sabi nga ni Sister Merly ay magbigay. Liglig, siksik, umaapaw ang ilalagay sa iyong kandungan. Kasi yun ang kanyang binasa. Lucas 6:36, 37 yata yun. 38. Magbigay, liglig, siksik, umaapaw, ibibigay sa iyo. Ganun kasi. Ang Diyos kasi pagka nagbigay ka, sa Kanya ka nagbigay ka sa iyong kapwa na mahirap, sa Kanya ka nagpapautang eh. Oo, at lahat ng may utang, lahat ng utang na ipautang mo sa iyong kapwa, inaari ng Diyos na siyang may utang sa iyo. Sinasabi yun ng Biblia. Ngayon, yung ikalawang kamatayan na sinasabi ko, ay dito pa rin natin ginagawa sa lupa yung kaligtasan doon sa ikalawang kamatayan. Kasi walang makakagawa ng ikalawang kamatayan kundi iisa lang, ang Diyos lang. Yung unang kamatayan, yun kamatayan ng ating physical body. Pero ikalawang kamatayan, walang makakagawa nun, isa lang. Babasahin ko sa inyo. Dito sa aklat ng Mateo, dito sa aklat ng Mateo, chapter 10, verse 28. Ito nyo, yung unang kamatayan, hindi pa yun ang wakas. Yung ikalawang kamatayan, ang iisa lang ang makakagawa nun. Hindi yun magagawa ng kahit na sinong tao na ikay magbibikti o magpapakamatay. Yun ang ikalawang kamatayan. Walang makakagawa nun. Ang Diyos lang makakagawa nun. Basahin natin, Mateo 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, yung body, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno.
ay walang yung second death natin, walang makakagawa nun kundi ang Diyos. Kaya lang ang Diyos magdi-declare ng second death sa iyo, depende sa inyong mga pinaggagawa nung ikaw ay buhay pa. Kaya mahalaga yung magpahiram, utos kasi ng Diyos yung magpautang eh. Ay, sabi na iba eh, baka maabusuhan. Matthew chapter 5, verse 42. Verse 42 nga ba yun? 42, basahin natin. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Utos ng Diyos yun. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Walang nakalagay kasi rito na pagka inaabusuhan ko, huwag mong bigyan. Ang sabi rito, bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Nag-uutos pala ang Diyos na talagang magbigay. Kaya nga utos niya sa Mateo 7:7, 7:7, no? Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Ayan. Sabagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. So, yan kasi ang karakter ng Diyos. Pag humingi ka, nagbibigay siya. Magsihingi kayo. Kaya nga sabi nga ni Jesus sa kanyang mga nakikinig sa kanya, magsihingi kayo at kayo bibigyan. Kanino pinahihingi? Sa Diyos. Magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Huwag kang basta maghanap. Isama mo ang Diyos sa iyong paghahanap. Kung ikaw ay hihingi, isama mo ang Diyos sa iyong paghingi. Ay kahit ba hanap ka ng hanap, ay hindi ka mo naman hinihiling na samahan ka ng Diyos, hanap ka ng trabaho, hindi ka makasumpong. Pero pagka sa Diyos mo kasama ang Diyos sa paghahanap, makakasumpong ka. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay makakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Naku, saan ba ako napapunta? Ayun, yung kaluluwa, ang pwede lang pumatay noon ay ang Diyos. At yung batayan ng Diyos upang tayo ay mapapunta sa impyerno, mapapunta sa langit, yung ating mga pinaggagawa dito sa lupa. Kaya akala natin nakalibre na tayo dahil ikaw ay merong ninakawan. Hindi nila nalaman na ikaw ang nagnakaw. Akala mo nakalibre ka na. Hindi mo alam nakarecord yun. Akala mo nakalibre ka na. Ikaw ay nagpa-abort ng bata sa iyong tiyan. Ipinalaglag mo. Nasave ka sa kahihiyan. Pero hindi mo alam, Judgment Day. Ang Diyos lang ang makakagawa noon. Naka-record pala yon. So kaya nga habang tayo buhay pa at nandito sa lupa, kahit yung pinakasikretong bagay, hahatulan niya eh. Basahin natin doon sa aklat ng Ecclesiastes. Dito po mga kapatid, nasaan ba yun? Ecclesiastes. Mga ngaral yata yun. Chapter 12. Chapter 12, verse 14. Ang sabi rito, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay. Ang nakalagay doon, kubli.
kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ay akala mo nakalibre ka na eh. Meron kang nasagasaan, tinakbuhan mo. Ay hindi ka naman nakuha yung plate number. Hindi, walang nakakita na sino man. Akala mo nakalibre ka na, naikubli. Pero pagdating pala ng Judgment Day, kahit yung nakalibreng yun, sapagkat dadalhin ng Diyos, Mangangaral, chapter 12, verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay. Halimbawa, nakikiapid yung isang babae o isang lalaki, hindi alam ng kanyang asawa, akala niya libre, walang nakakaalam. Aba, ay pagdating pala ng Judgment Day, pati kubli ay malalantad. Talagay ko, my dear brothers and sisters, panahon na para talagang tayo magpakabait at maging masunurin sa kanyang mga kautusan. Isipin nyo kahit yung kubli, doktor na nag-a-abort, akala niya nakalibre na siya. Seaman, kinagagalitan ng kanyang mga kasamang seaman sa barko pagdating sa karagatan, itinulak sa dagat yung kanilang kinaiinitan tao. Walang report kung nasaan. Akala nila nakalibre. Pagdating pala ng Judgment Day, pati yung kubli, makikita. Alam ba ninyo kung bakit merong Judgment Day, kung gaano kahalaga ang Judgment Day? Kasi kung walang Judgment Day, ay paano yun ni-rape, pinatay, itinapon, walang nakakita, walang nakaalam, missing. Paano yung mga nagpa-abort na walang nakakaalam ding iba? Kundi ang doktor at yung lang babae na nagpa-abort. Paano yung katarungan doon sa bata? So, kaya kailangan ng Judgment Day. Yung tawag dito, yung justice na hindi nakamit ng isang tao dito sa lupa dahil sa yung ating justice system dito sa lupa kung minsan tagilid yung timbangan ay pagdating pala sa kabila ay naandun ng tunay na hustisya. Yung mga mahihirap na inabusuhan ng mga mayayaman, yung mga alila na pinatay ng kanilang mga amo, ibinaon, ay wala namang magawa ang pamilya, walang hustisya. Ay pagdating pala noong Judgment Day, magkakaroon ng hustisya. Hindi kaya tama ang sabi ni Kristo, ang katakutan ninyo ay yung isa na makapangyarihan na kayang pumatay hindi lamang ng inyong katawan, kundi maging ng inyong kaluluwa. Ay yung katawan natin sa lupa, sino ba ang pumapatay noon? Ang Diyos din naman ang kumukuha ng ating katawan dito sa lupa Now, basahin natin dito sa Mangangaral o dito sa Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Walang kapangyarihan sa panahon ng kamatayan. Bakit? Kasi itinakda
Kaya sabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, kung paanong itinakda ng Diyos na mamatay ng minsan at pagkatapos ay yung ikalawang kamatayan, yung paghukom. So yung kamatayan dito sa lupa, itinakda. Ay ito pa naman ang paboritong binabasa ni Brother Randy, yung Mateo. Mateo, nasaan ba yung Mateo? Chapter 6. Chapter 6, verse 27 ng Mateo. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Siguro, siko mula rito sa dulong daliri hanggang dito, isang siko yun Ay, kaya mo bang dugtungan ang haba ng iyong buhay na itinakda ng Diyos ng isang siko? Yung ganito lang kahaba o isang segundo, hindi kayang magawa ng tao na magdugtong ng buhay. Pag itinakda ng Diyos, eksakto yon. Pero sino makakapagdugtong ay di siya ring nagtakda ng buhay. At meron naman tayong mga pruweba sa Biblia na ang Diyos nagdugtong ng buhay. Yung kay Hezekias, naganap yun. Pinaurong ng Diyos ng 15 taon ang kanyang buhay. Kaya nabuhay pa rin siya. Pero sa katotohanan, ang itinakda ng Diyos, walang makakapagdagdag, walang makakapagbawas. Ay anong ibig sabihin nito? At alin sa inyo sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Anong ibig sabihin noon? Anong gusto ng Diyos na ipaunawa ron sa atin? Sa verse 33, itaas lang natin, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag niya sa inyo. Sino makakapagdagdag ng buhay? Ay sa verse 33 sinasabi, siya rin ang makakapagdagdag. Kaya ang sabi niya sa 27, sino sa inyo? Ay kahit nga doktor kahit sino sa atin, hindi kayang dagdagan ng buhay. Pero sa verse 33, basahin nyo, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito, pawang idaragdag sa inyo. Kanyang dagdagan ng Diyos ang iyong buhay. Pero ano ang paraan para madagdagan na iyong buhay at dumami ang iyong kaarawan sa lupa? Ano ang dapat gawin? Basahin natin doon sa Kawikaan, chapter 3. Anak ko, Kawikaan chapter 3, verse 1. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Bakit? Bakit niya pinaiingatan ang kautusan at pinaiingatan sa puso mo kanyang mga utos? May dahilan. Ang dahilan, verse 2, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madaragdag sa iyo. Ay pagkapala ang kanyang mga kautusan at ang kanyang mga salita ay iniingatan mo at hinahanap mo ang kanyang kaharian. Mateo 6:33, idaragdag niya lahat ito sa inyo. Kaya ba ng Diyos na pahabain ang buhay? Kaya. Binibigay nga sa atin ang kanyang mga salita para ingatan sa ating puso. Ay pag ang iningatan mo sa iyong puso ay inggit, galit, hinanakit, sama ng loob, mga problema, laging nilalagay mo riyan sa iyong puso, hindi ka tatagal. Pero subukan mo, ilagay mo riyan ang salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 2, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo.
Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso. Dapat pala ganun. Alam nyo si Job, ang ginawa ni Job, parang higit pa sa pagkain ng 3 beses maghapon ang kanyang pagninilay sa salita ng Diyos. Siguro oras-oras laging ang salita ng Diyos nasa isipan ni Job. Ay ganun din tayo, my dear brothers and sisters. Nasaan ba yung Job? Hindi ko makita kaagad Tagalog. Job chapter 23, verse 10. Ito, Job chapter 23, verse 11 and 12. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kaniyang mga hakbang. Ang kaniyang daan ay aking iningatan. Yung daan, yung mga utos, at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. So ganun ka mahal, ganun ka halaga kay Job ang pagsunod niya sa salita ng Diyos. Higit pa kaysa aking kailangang pagkain. Naku, matindi. Eh ano nangyari ngayon sa buhay ni Job? Oh, sa verse 42, sa chapter 42. Simulan na lang natin sa 15. Ayan ang naganap kay Job na buhay. At sa buong lupain ay walang mga babaeng, ito sa verse ayan, sa verse 10, Job chapter 42, verse 10. Dahil nga si Job, higit pa raw sa pagkain ang kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos. Kaya ito naganap sa kanyang buhay sa huling bahagi ng kanyang buhay. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job na makalawang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya dati. Na magkagayoy nagsiparoon sa kanya lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat na naging kakilala niya nung una at nagsikain ng tinapay at nakasalon niya sa kanyang bahay at nakipagdamdam sa kanya at inalis siya tungkol sa lahat ng kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isa'y ang isang singsing na ginto. Yun. Tungkol sa lahat ng kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Actually, hindi ang Panginoon na napasapit noon sa kanya. Si Satanas. Kaya nga lang, nagkakaroon ng usapan si Satanas at ang Panginoon. Subukan mo, ganun katatag ang pananampalataya ni Job. Kaya pinuntahan ni Satanas at ginawan siya ng masama. Ayan, sa verse 12, sa gayon pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pasimula. Ay tingnan ninyo, pagka pala iningatan mo ang salita ng Diyos, ganun ang mangyayari. Sa gayon pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kaniyang pasimula. At siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya na may nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae na tinawag niya ang pangalan ng una na Hemima at ang pangalan na ikalawa ay Sesiya at ang pangalan na ikatlo ay Karen Hapuk. At sa buong lupain ay walang mga babaeng nasumpungan na totoong maganda
na gaya ng mga anak na babae ni Job. At binigyan sila ng kanyang ama ng mana sa kasamahan ng kanilang mga kapatid. Pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. Gayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan. Ano ang susi? Yung kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos na iningatan niya sa kanyang puso. Kaya ang salita ng Diyos tama eh. Hindi nagkukontrahan ng salita ng Diyos. Balikan uli natin doon sa Kawikaan chapter 3. Kung ganito ang ginawa ni Job, sabi ng Kawikaan, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan. Kaya bawat mga kautusan ng ating pinag-aaralan, huwag natin kalilimutan. Kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Hindi sa ballpen mo tatandaan, kundi sa kaibuturan ng iyong puso. Kasi pag iningatan mo sa iyong puso, yun ay magiging bahagi ng iyong buhay. Kaya sa puso ang ingat. Ibig sabihin, mamumuhay ka ayon sa iyong natutunang kautusan ng Diyos. Kundi iyong ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Bakit? Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Naganap po ba ito sa buhay ni Job? Naganap. Bakit? Dahil siya matibay ang kanyang pananampalataya at ang kanyang pagkain araw-araw, higit pa sa pagkain niya araw-araw ang pagmamahal niya sa salita ng Diyos. At bunga nito, pinagpala ng Diyos ang mga huling panahon ng kanyang buhay. At siya na mayapang mapayapa at hanggang 4 na saling lahi ay nakita ni Job. So my dear brothers and sisters, magbigay at ikaw ay bibigyan. Gustong taka, liglig, 6, Lucas 6:36. Ito po. Magmaawain kayo. Ito nga ba binasa, sister? Ito nga, Lucas 6:36. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. Alam po ninyo yung utos na pagiging maawain. Utos yan eh. Ewan ko lang kung tayo nakakaramdam ng awa. Ako madalas ito eh, nakakaramdam ako ng awa eh. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. Alam po ninyo, pagiging maawain, virtue ng isang Kristiyano. Pag ikaw ay maawain, ay swerte ka. Basahin natin sa Mateo 5:7. Mateo 5:7. Nasaan ba yun? Yan, Mateo 5:7. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ayan, pagka pala ikay mahabagin o maawain, ay swerte mo at ikaw ay kahahabagan. Kailan ito magaganap? Abay sa Judgment Day o dito man sa panahon natin ngayon, nagaganap yan. Pag mahabagin ka, kahahabagan ka rin ng Diyos. Pag tumawag ka sa Diyos, siya ang unang-unang nahahabag sa iyo. Kaya sasagutin ka ng Diyos. Mapalad ang mahabagin. Yung habag o yung awa, yung mercy, ay yan mas higit ang kapangyarihan kaysa judgment. Basahin natin dito sa James. Nasaan ba yung James? Santiago 2:13. Ayan, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa.
Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. So kung sa buhay natin meron tayong kinaawaan, mabubuklat yun. Sa halip na isa na lang at ikaw ay doon na sa kabila, ay nabuklat ng Diyos na ikaw pala ay maraming taong kinaawaan, balik ka uli doon sa Kanya. At yung ikalawang kamatayan, hindi ka makakaranas noon kasi kahahabagan ka. Ang tinatawag naman kasi yung ikalawang kamatayan ay yung sa impyerno. Yun namang papunta sa langit, hindi naman makakaranas na ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan doon sa mga matitigas ang ulo, doon sa mga taong mapagsuway, doon sa mga taong lumalaban kay Kristo. Kahit na sinasabi, basahin natin doon sa Mateo 7:21. Mateo 7:21. Tingnan niyo rito. Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat ng tumatawag kay Kristo ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Anong dahilan? Bakit hindi papasok? Ay hindi ginaganap ang kalooban ng kanyang ama, ay kalooban ba ng kanyang ama? Huwag sasamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Ay kahit ba ikaw sabi ng Panginoon, nilalabag mo naman ang kanyang utos, ay paano ka papasok sa kanyang kaharian? Ang mahalaga sa Panginoon, pagkarinig mo, sinusunod mo ang kanyang mga utos. Utos ba ng Diyos? Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Utos niyan Diyos na huwag kang sasamba. Kaya ang sabi niya rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, kasi ang paniwala nila, sila nasa Diyos din. Ay tingnan mo naman yung kanilang mga ginagawa. Labag sa kalooban ng Diyos. Ibig mo bang sabihin, papasok ka pa rin sa kanyang kaharian? Ay ang mahalaga sa Diyos, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung pagganap, yun ang mahalaga. Doon tayo nagiging perpekto sa paningin ng Diyos. Pag ginaganap natin, pag sinabi niya magpatawad ka, magpatawad ka. Pag sinabi niya magbigay ka, magbigay ka. Pag sinabi niya maawa ka, maawa ka. Pag sinabi niya na huwag kang magnakaw, huwag kang magnakaw. Pag sinabi niya huwag kang maglasing, huwag kang mangalunya, huwag kang makiapid, gawain mo. Yun ang mahalaga sa Diyos, yung ating pagsunod. My dear brothers and sisters, at diyan tayo hahatulan ng Diyos sa kabila. Diyan tayo ngayon magkakaroon ng ikalawang kamatayan. Depende sa ating mga pinagagawa sa ating katawan habang tayo nabubuhay. Maganda ang utos ng Diyos. Ilagay natin sa ating isipan ang kanyang mga banal na salita. Ingatan natin sa kaibuturan ng ating puso. Paano ka naman sasamba sa Diyos-Diyusan kung iningatan mo sa iyong puso ang kanyang salita? Ay utos niyang huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan. Bagay, ako'y matagal na kasama sa El Shaddai at nag-preach. Pero kahit ako'y preacher na sa El Shaddai, sinusunod ko yung salita. Hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyusan, pero lagi ako nasa simbahan. Nasa pagsunod, my dear brothers and sisters. So, ano pa nga ba yung sinabi ni Sister, yung chapter 6, verse 36? Yan, no? Yung maging maawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. Huwag kayong magsihatol. Ay pagka yung paghatol na ating gagamitin ay pamantayan ng taong paghatol, ay mali po yun, my dear brothers and sisters. Si St. Paul,
humahatol siya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ayon sa aral ng Panginoong Hesukristo. Marami po kasing humahatol, gayon din naman pala ang kanyang ginagawa. Ay huwag tayo magsihatol. Yung as human, ako hindi pwedeng humatol sa aking kapwa-tao. Pero ang salita ng Diyos ang bayaan nating humatol. At tayo, my dear brothers and sisters, hinahatulan na ng salita ng Diyos. Di ba niyo alam, hinahatulan na tayo eh. Nahatulan na tayo ng salita. Tingnan ninyo, di ba ninyo alam habang kayo nakikinig ngayon, hinahatulan na kayo ng Diyos para pagdating ng Judgment Day, hindi na kayo hahatulan. Tingnan niyo sa aklat ng 1 Peter chapter 4 verse 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom. Saan nagsisimula ang paghuhukom? Sa bahay ng Diyos. Sa iglesia, dito. Bakit dumating na ang paghuhukom? Ay kasi nga, hinuhukuman na tayo ng Panginoon eh. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapin. Pero pagdating ng panahon, sinunod mo lahat yon, hindi ka nahahatulan. Hinahatulan ka na nga ngayon ng salita ng Diyos eh. Ito, 1 Peter chapter 4 verse 17, sapagkat dumating ng panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Dito sa iglesia, yun ang bahay ng Diyos eh. Ang bahay ng Diyos, itong iglesia ng Diyos. Basahin ko sa akban. Yan. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung maunat sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagyan ng makakaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Kung tayo nga, parang hirap na hirap. Paano pa kaya yung hindi nakakarinig ng salita ng Diyos? Kaya tayo, wag ninyo ikakagalit pagka nababanggit yung mga bagay na gusto ng Diyos kasi gusto niya na tayo iligtas. Dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Hinuhukuman na tayo ng kanyang banal na salita upang tayo maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Bakit? Ay special tayo sa paningin ng Diyos. Isipin nyo, ilan-ilan lang tayo rito. Ay kadami-dami sa labas. Special nga tayo iilan eh. Ang iba roon, kadami-dami nila. Tawag ng tawag din sa Panginoon. Iba naman ang ginagawa. Hindi sinusunod ang utos. Tayo naman, iilan-ilan, pero gusto nating sundin yung kalooban ng Diyos. Tawag nga ng tawag sa Diyos. Kristo, hiyaw ng hiyaw pa, lakas pa ng mga tugtugan, nakakabingi. Pero nilalabag naman ang kautusan ng Diyos. May mga paulit-ulit na pagdadasal, may mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero Diyos din ang tinatawagan, my dear brothers and sisters. Paano naman yun? So my dear brothers and sisters, huwag ninyo ikakagalit kung nasasabi ko mga bagay na ito sapagkat mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Uulitin ko uli ang 1 Peter chapter 4 verse 17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo? Ay ano ba ang bahay ng Diyos? Ang bahay ng Diyos ay ito. 1 Timothy chapter 3 verse 15. At kung ako'y magluwat na mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano dapat ng mga tao sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Alin po ang bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So my dear brothers and sisters, kung mananatili kayo dito sa gawain ito, para na rin tayong nililinis ng salita ng Diyos. Nililinis tayo ng kanyang mga salita
hinahatulan na ng Diyos yung ating mga maling ginagawa upang tayo maging karapat-dapat sa Kanya. Basahin nga natin sa 1 chapter 15. Asan ba yun? John chapter 15. Ang sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Di ba ninyo napapansin, Panginoon, talagang pinopruning ng Diyos yung ating pagkatao. Gusto niyan tanggalin yung mga masasamang kaisipan, yung ating mga ginagawang mali. O, yun ang kahulugan nito. Ang bawat sanga na sa akin ay nagbubunga, ay inaalis niya. Ano yun? Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Alin ang inaalis? Yung masasama nating pag-uugali. Inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Pinopruning. Ay ngayon, ano ang panlinis naman niyang ginagamit para tayo maihanda sa Judgment Day? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. So, my dear brothers and sisters, yung salita pala ng Diyos, yung panlinis sa bawat isa sa atin. Huwag natin ikagagalit, my dear brothers and sisters, kung nililinis tayo ng kanyang salita. Nihahanda tayo sa Judgment Day. Bakit? Special po tayo sa kanyang paningin. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Gusto niya na tayo'y maligtas at makapiling niya sa buhay na walang hanggan. So, my dear brothers and sisters, ano nga ba yung binasa pa rito? Magbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ay ibibigay niya sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. At sinabi naman niya sa kanila, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Tama po yun, magbigay at kayo'y bibigyan. Suportahan natin ang another na salita ng Diyos dito sa aklat ng Galatia chapter 6. Basahin natin sa 15 o 16. Hindi, chapter 5 yata. Ayan, sa verse 7, Mateo, mga sulat sa mga taga-Galacia, chapter 6, verse 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Ang Diyos po kasi seryoso eh. Huwag kayong padaya, bawat sinasabi niya rito, totoo. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Anong bagay ang hindi siya talaga napabibiro? Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin. Kung ikay mahabagi, kahabagan ka. Kung ikay palabigay, bibigyan ka. Yan. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Ano ba yung laman na sinasabi rito? Galatia chapter 5 verse 19 to 21 yun. Yung hasik ng laman, pangangalo niya, pakikiapid, kahalayan, yan. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Kasi yung mga binanggit to sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21, sinisira mo iyong buhay eh. Sinisira mo ang iyong sarili. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Naghahasik sa espiritu. Paano ka makapaghasik sa espiritu?
Ang salita ng Diyos ay Espiritu. Habang sinusunod mo ang kanyang mga salita, nahahabag ka sa mga taong dapat kahabagan, nagbibigay ka sa mga taong dapat nabigyan, mag-aani ka ng buhay na walang hanggan kung ginagawa mong katulong si Jesus. Huwag kayong, at sa verse 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Kahit na nga kumisan parang nakakasawa na rin gumawa ng mabuti. Dahil wala naman anya nagte-thank you. Maganda nga yung wala nagte-thank you. Paggawa ng mabuti, parang inaabusuhan na. Ay dito sa lupa, pwede ka abusuhan. Pero sa langit, ang record mo, ay hindi. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Palampasin natin ang ating kaisipan sa bagay na hindi lamang makamundo at makalupa, kundi sa bagay na makalangit. Ang paggawa ng mabuti dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ay nasa panig ng Diyos. Pero kung lilimitahan mo at mapapagod ka sa paggawa ng mabuti, my dear brothers and sisters, huwag tayong sulat sa taga-Galatia 6:9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. So walang kapaguran. Pag mabuti ang pinag-uusapan, huwag mong kapapaguran ng paggawa ng mabuti. Sa iyong kapwa, sa iyong mga mahal sa buhay, maging sa iyong sarili, gumawa ka ng mabuti. Iwasan mo ang pag-iisip ng negatibo. Iwasan mo ang pambababae. Iwasan mo ang paglalasing, pagsusugan. Ginagawaan mo ng mabuti ang iyong sarili. At sa iyong kapwa, huwag mong pagnakawan. Huwag mong nasain ang asawa ng iyong kapwa. Ni anumang pag-aari na iyong kapwa. Gawain mo, huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti. Magpautang. Magbigay sa mga taong dapat mabigayan. Huwag kang magsasawa sapagkat ang mga kayamanan natin dito sa lupa hindi natin madadala sa kabila. Pero ang anino ng lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa ay recorded sa aklat ng buhay. Nawa, my dear brothers and sisters, ang mga salitang ito ng Diyos ay nakapagbigay ng kaunting kaliwanagan sa ating mga kaisipan. Patuloy tayong sumunod sa kanyang banal na kalooban sapagkat ito ang susi upang magkaroon tayo ng buhay na kapiling ang Diyos na wala ng paghihirap, wala ng pagluha, kundi kaligayahan ng ating madadama. Katunayan, hindi pa raw nakikita ng ating mga mata ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga taong nagpupumilit at nagtitiyagang makasunod sa kanyang banal na kalooban. Nawa ang pagpapala at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa mga darating na araw ng ating buhay. Amen. Sa puso ko
sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoon Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari ka. Nalumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Sa muli na naman po naming pagsama-sama ng aking mga kapatiran, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa muli na naman pagtawag ninyo sa amin, Panginoon, dito sa aming gawain, Panginoon, sa successful na pagtatapos namin sa aming gawain, Panginoon. At naway may sa puso namin lahat, Panginoon, ang aming mga napapakinggan, Panginoon, ang mapagbigay, Panginoon, naway aming magawa, Panginoon, ang lahat ng iyon, at ang sumunod sa inyo, Panginoon, naway masundan po namin, Panginoon, ang utos ninyo sa inyong mga apostol, Panginoon. Hipuin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, at ang aming mga isipan, Panginoon, at naway makasunod po kami lahat, Panginoon, sa inyong mga kautusan, Lord. Maraming salamat din po, Lord, sa buhay ni Brother Albert na siyang nangunguna sa pagtuturo sa amin, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, sa lahat ng inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Naway bigyan niyo pa po siya, Panginoon, ng mahabang buhay at marami pang mga kaalaman, Panginoon, na maibahagi niya sa amin, Lord.
bigyan niyo po sila, Panginoon, ng good health, Panginoon, kasama ang kanyang asawa na si Sister Lita at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Kasama na rin po, Panginoon, ang aking lahat ng mga kapatiran dito, Panginoon, na sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas ng loob, Panginoon, at lakas ng pangangatawan lagi sa araw-araw, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay makasunod sa inyong mga utos, Lord. Lord, idinadalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga nangyayari, Panginoon, sa mundo, lalo na, Lord, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway maging maayos na po, Panginoon, ang nangyayaring kaguluhan, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Naway magkasundo-sundo na po, Panginoon, ang lahat na humahawak, Panginoon, ng aming bansa, Lord. Lalo na, Lord, ang aming presidente, Panginoon, bigyan niyo po siya, Panginoon, ng lakas ng loob at tibay, Panginoon, upang maitaguyod niyang mabuti, Panginoon, kasama ang kanyang mga kasamahan, Panginoon, maging maayos ang lahat po, Panginoon. Pati na po, Lord, idinadalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng mga nasalanta ng mga kalamidad, Panginoon, ang lahat ng mga nagsasuffer, Lord, naway gabayan niyo po silang lahat, Panginoon, at naway hindi sila manghihina, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Naway maintindihan po nila, Panginoon, ang lahat ng iyon ay pagsubok lamang, Panginoon. Naway maintindihan po nila, Panginoon, na ang lahat ng mga nangyayari ay nasusulat, Panginoon, sa inyong banal na aklat, Panginoon. Naway hindi po sila manghihina sa pananampalataya sa inyo, Lord. Idinadalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, Panginoon. Naway hipuin niyo pong lahat, Panginoon, lalo na, Lord, sa aking mga kapatiran dito sa Church of God in Christ Jesus. Naway kung ano man po, Panginoon, ang lahat ng mga karamdaman na nararamdaman nila ngayon, Panginoon, naway pagalingin niyo po silang lahat, Lord. Hipuin niyo po sila ng inyong makapangyarihang kamay, Panginoon. Lord, idinadalangin ko rin po sa inyo ang lahat ng aming mga pamilya na malayo sa amin, Panginoon. Naway lagi niyo rin po silang gabayan at proteksyonan, Panginoon, at naway maisip po nilang lahat, Panginoon, na sama-sama kaming lahat na mag-join dito sa pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Ganun din po, Lord, dinadalangin ko sa inyo, lalo ng aking buong pamilya, Panginoon, ang aking mga apo, Panginoon, ang aking mga anak. Naway lagi niyo po silang gabayan at proteksyonan, Panginoon. Lagi niyo po silang i-guide, Panginoon, sa tamang paniniwala sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Ganon din po, Lord, itong bansa namin kinatungtungan, Panginoon, naway maging maayos po ang lahat, pati sa aming mga pagtatrabaho, Panginoon. Lagi niyo po kaming gabayan at proteksyonan, Lord. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan. Maraming salamat po, Panginoon, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon. Sa muli na naman po naming pagkikita-kita, Panginoon. I-guide niyo po kami lagi, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay dadami po, Panginoon, na katulad ng buhangin, Panginoon. Balang araw, Lord, maakay po namin lahat, ang aming mga kamag-anakan, ang aming mga buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Sa walang sawa ninyong mga biyaya, Panginoon, sa walang sawa ninyong pagmamahal, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Salamat po, mga kapatid. Hanggang sa isang linggo po, isa pong mapagpalang hapon o gabi ang aming ipinaabot sa inyong lahat. God bless us all.